Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating topic, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Yes, He is. God is good. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay kwento po ng isang apple and worm. Isang teacher po ang nagtuturo sa kanyang mga estudyante ng tungkol sa sin o yung kasalanan. Dahil po ang mga guro ay mahilig gumamit ng mga bagay o illustration para lubos na maunawaan ng kanyang mga mag-aaral ang kanyang itinuturo. Gumamit po ang teacher ng isang apple upang ipaliwanag ang ibig sabihin ng kasalanan at kung paano ang isang tao ay nagkakasala. Nakita po ng mga estudyante na ang apple na hawak ng guro ay may butas. Tinanong po ng guro ang mga bata kung bakit sa tingin nila ay may butas ang mansanas. Sagot po ng isang estudyante, dahil po sa uod na gumapang sa paligid ng mansanas at saka gumawa ng butas para makapasok sa loob nito. Pero sumagot po ang teacher na hindi sa lahat ng pagkakataon ay galing ang uod sa labas. Ayon po sa teacher, may mga pagkakataon na sa usbong pa lamang ng mansanas ay nangingitlog na ang uod at habang lumalaki ang apple ay nagmamature din ang itlog sa loob nito. At kapag napisa na at lumaki ang uod ay kakainin nito ang loob ng mansanas hanggang sa ito ay makalabas. Dugtong pa po ng teacher, maihalin tulad ito sa ating mga pagkakasala. Nagsisimula ito sa loob hanggang sa unti-unti itong lumabas sa ating mga gawa hanggang sa tuluyan na tayong masira. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Ang kasalanan po ay hindi laging nagmumula sa labas. Gaya po nung paliwanag ng teacher, hindi po natin maaaring isisi na lagi o isisi lagi sa iba yung kung bakit natin nagawa yung isang bagay. Hindi natin pwedeng sabihin na nagawa ko lang naman yun kasi sabi niya kasi tinukso niya ako . Minsan po ang pagkakasala ay nagsisimula din mismo sa ating puso hanggang sa pumasok na ito sa ating isip at later on magre-reflect na rin sa ating mga actions. Hanggang sa hindi po natin namamalayan na nakakagawa na po tayo ng pagkakasala sa Diyos. Minsan din po yung alimbawa yung inggit, yung galit natin sa ating kapwa, minsan nagsisimula po yan sa loob yung paunti-unti Paunti-unti yung sama ng loob, yung inggit hanggang sa later on bigla ka nalang sasabog at makakagawa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Likewise po yung pagsunod din po sa Panginoon ay nagsisimula din po sa ating puso at isipan. Kung lagi po nating isa sa isip ang mga bagay na ikalulugod ng Diyos, ay may iwasan po natin yung pamumuhay ng desire sa ating puso na gumawa ng kasalanan. Ang pagsunod po sa mga utos ng Diyos ang ating weapon laban po sa pagkakasala. And the obedience from God should start from within. Sabi nga po sa Psalms chapter 1-8 verse 1-2, Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.